Nagsimula na nga ng bomba si Redmi guys gamit itong si Redmi A3. 3 for 3,000 pesos. Yes! Eto guys, yung pinakamagandang smartphone na mabibili nyo sa halagang 3,000 pesos. Legit yan! Kahit na wala pang nagre-review nito, napakarami na talagang napabili ng Redmi A3. And titingnan natin ngayon kung worth it nga ba talaga siya or kung totoo ba na napakaganda niya in person. Pagdating sa kanyang mga specs, sakto lang. Meron ka ng 6.71-inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate, 5,000 mAh battery, and more. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin to and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTeen TV. Ngayon, balik na tayo dito sa kanyang box. So, kung makikita nyo guys, red and white. And so far, simple lang naman yung packaging niya. Dito sa gilid guys, makikita natin na naglagay talaga sila ng with your favorite Google apps. Dahil nga, baka merong mga tao dyan na nag-aakala na katulad ng Huawei ay wala ng Google ang Redmi or Xiaomi. So, para to sa inyo guys. Reminder lang na meron pa silang Google. Ngayon, kung makikita nyo naman dito guys, meron tayong variant na 364. Yes, meron ka pa isa pang variant which is yung 4128 pero guys 4,000 plus na kasi yun, so hindi na siya 3K. Kaya naman focus muna tayo dito sa tag 3,000 pesos. Mas mura and mas affordable. Now, pag ganun yung pag-unbox dito guys, hindi pa ganun. So hindi po siya katulad ng ibang mga smartphone na mas mamahalin na pag ganito yung pag-open. Yes, eto guys ay paganyan. And unang bukas, bubungad na dito yung Redmi logo. Pagkatapos nyan, eto na yung mismong smartphone guys. Sabi muna natin to. After that, susunod na dito yung kanyang SIM ejector pin, USB Type A to Type C cable, 10 watts na power adapter, and so far yun lang at etong kanyang mga paperworks. Ang kapal. Save the trees, Redmi. O diba wala nang laman? Ngayon, focus naman tayo dito sa mismong smartphone. Woo, shish! Ang ganda! O, diba? Baka sabihin yung hindi ako nagsasabi ng totoo. Just look at that, guys. Napakaganda, diba? Meron tayong circle design na camera module na walang peking camera na kasama. Yung mga camera ko, no? Pero design lang pala. And then, if you look at it closely, guys, meron na po siyang leather na type of finishing dito sa kanyang likod. So, hindi na po siya nakikiuso sa mga glossy finish. Eto, guys, ay merong leather back na finish. So, hindi po siya leather talaga. Huh? But, as if na lang. Para sa akin, so far, napaka-premium talaga niya. Especially sa unang kita, guys. 'Di ba? Unang kita pa yan. Hindi pa yan nabubuksan. Makakala ninyo. So ngayon guys, tatanggalin na natin to. Mabivirginin na siya. Oh, sheesh! Just look at that, diba? Ang ganda. So, eto na nga siya guys. And as you can see, nasa akin ngayon is yung kulay green. Pero meron ka pa iba't ibang choices katulad na lamang ng blue and black. Now, merong iba't ibang finishing guys. It's either glass back o di ka naman yung eco leather katulad na lamang nito. So, hindi ko pa kasi nakikita or nabibili yung blue and black. So, hindi ko pa alam. Pero either way, napakagandang design talaga nito guys. Akala ko talaga cheap lang siya pero habang tumatagal sa akin, nagagandahan talaga ako masyado. Like, look at that. Sino ba namang mag-aakala na 3,000 pesos lang to? Pagdating dito sa kanyang build quality, meron ka ng glass front which is Corning Gorilla Glass 3. Wow! Ang angas, Redmi ha. 3,000 pesos. Corning Gorilla Glass na. And like I said kanina, meron siyang eco leather back with the plastic frame. Now, dito sa ibaba, makikita natin yung kanyang microphone with its Type-C port. And dito naman sa right side, guys, makikita natin yung kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, makikita natin yung kanyang SIM card tray na nagso-support ng 2 SIM card at isang micro SD card. And sa top naman, medyo unusual pero andito po yung kanyang single firing speaker with its 3.5mm port. So, hindi katulad ng iba guys na yung 3.5mm port at yung kanilang mga speaker ay nandito talaga sa ibaba. Eto guys, si Redmi ay gustong maging unique. Nilagay nila sa itaas. And para sa akin, medyo kakaiba talaga siya. Medyo weird dahil nga andito sa itaas guys. And nasanay na ako
ko na andito talaga palagi sa ibaba. Pero so far, so good naman yung kanyang build quality overall, especially kung gusto mo lang talagang magmukhang merong smartphone na mamahalin guys, eto talaga ang go-to nyo. Like, pinakamagandang smartphone talaga to para sa akin sa halagang 3,000 pesos. And so far, pagdating dito sa kanyang build quality, okay na talaga ako dito. Legit. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang display. Just look at that guys. Napakaganda, diba? Eto guys, ay meron ng 6.71-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution, 90Hz refresh rate, and up to 500 nits of peak brightness. Also again, protected na po siya ng Corning Gorilla Glass 3 kaya naman hindi po madaling masira yung display na tong phone na to. As you can see guys, with its 90Hz refresh rate, napaka-smooth naman talaga ng pag-scroll dito kay Redmi A3. Even sa kanyang presyong 3,000 pesos guys, okay na po talaga yung display na tong phone na to. Malaki na rin siya with its 6.71-inch kaya naman kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, videos, mag-e-enjoy talaga kayo dito, like legit. Pagdating naman sa kanyang resolution guys, ako po hindi na ako magre-reklamo dito dahil nga 3,000 pesos lang naman to. Sino mag-e-expect ng Full HD Plus sa 3,000 pesos? Grabe naman yun. Ikaw na lang siguro yung gumawa ng smartphone pag ganun. But yes guys, kapag 10K to, syempre magre-reklamo talaga ako dahil nga bakit naman 720p lang. Pero 3,000 pesos, 720p, okay na okay para naman overall yung display niya para sa akin. Kapag kayo mahilig gumamit sa labas, dahil nga meron siyang 500 nits, ay makikita mo pa rin talaga yung display na tong phone na to. Hindi siya yung parang mawawala na yung display kapag nasa ilalim ng araw. Pero hindi po siya ganun ka-bright. Sakto lang po na makikita nyo pa siya sa ilalim ng araw. Kapag kayo ay into social media like Facebook, YouTube, okay na talaga etong si Redmi A3. And kapag meron naman kayong mga anak na palaging nanonood ng Cocomelon, naku po, okay na talaga ang display na tong Redmi A3. Sulit na siya actually for its price. Now, pag-usapan natin yung sensitibong bagay pagdating dito sa isang murang smartphone, which is yung kanyang performance. So, pagdating dito guys, eto ay meron ng Android 14 with MIUI, pero meron lamang po siyang MediaTek Helio G36 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and PowerVR GE A320 naman pagdating sa kanyang GPU, which is medyo old na po. Yes, sinasabi kong old dahil nga parang 2020 pa ata nung first time ko tong na-review. So, medyo old na talaga siya guys. And hindi lang siya bastang old, slow din po siya. Yes, pang budget na talaga etong processor na to noon pa. So, dapat siguro ginawa na lang nila tong Unisoc T606, which is napaka-smooth talaga and mura lang. So, eto guys, yung MediaTek Helio G36, hindi talaga siya ganun ka-smooth. That is why even though 90Hz refresh rate, merong mga times na naglalag etong si Redmi A3 sa kalagitnaan ng inyong pag-scroll. O di ka naman kapag napakabilis na talaga na inyong pag-scroll, parang maglo-loading po siya. So kapag kayo ay mga gamer and gusto nyo ng napaka-smooth talaga ng smartphone, well, hindi ko to mararecommend sa inyo guys. Like, as you can see here dito sa Mobile Legends, saktong-sakto lang talaga yung kanyang performance dito guys. Hindi talaga ganun ka-smooth. Okay lang po talaga siya. Hindi katulad ng Unisoc T606 na wala talagang masabi. Eto guys, I don't think na mararecommend ko to para sa mga gamers like you. I think na mararecommend ko lang to para sa mga taong hindi naglaro ng games. Social media, things like that, call and text. Naku po, wala nang problema with this Redmi A3. Okay na talaga siya overall para sa akin dahil nga napakamura lang naman niya and hindi na talaga ako magre-reklamo dito. Pero sana lang talaga nilagyan na talaga nila ng Unisoc T606 which is usong-uso ngayon and okay na sa gaming guys. Eto kasi yung G36 is kulang talaga pang gaming. Ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang battery guys. So eto ay meron ng 5,000 mAh battery even though napakanipis lang talaga nitong phone na to. So goods na talaga yon. And also 10 watts of charging. So, hindi po siya fast. That is why sa mga naghahanap ng mga fast charger, alas na kayo dito, guys. 3,000 pesos lang naman to. So, para sa akin, hindi na talaga ako nag-expect. And so far, kapag chinarge mo itong phone na to, aabot ka ng up to 2 hours plus from 0 to 100%. So, I recommend you na kapag nag-charge kayo dito sa phone na to, i-charge nyo na siya overnight para, hindi na ka maabala. Dahil nga, so far, yung battery naman ng phone na to ay mag-last all day. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So,
napaka-controversial talaga nito guys. Dahil nga, usually, kapag naglalagay ka ng ganitong design, yung pinagmamalaki mo talaga is yung kanyang camera. But so far guys, 3,000 pesos lang man to. Kaya naman hindi talaga masyadong nag-expect na maganda yung result nitong Redmi 8 III. Pagdating dito sa kanyang specs guys, meron na siyang 8MP main camera and isang 0.08MP na auxiliary lens. Dito naman sa kanyang selfie camera, meron tayong 5MP selfie camera. Now, pagdating dito sa kanyang specs guys, I think na merong mga smartphone na 3,000 pesos and mas malaki pa yung megapixels dito. Pero so far, nung tinry ko na siya guys, napakaganda pala ng kanyang camera dito. Napaka-natural. Maganda yung aking skin tone. Kuhang-kuha. Okay pa rin naman yung kanyang resolution even though maliit yung kanyang megapixels. And the color saturation as well is mas better kumpara sa mga phones at this price point. So para sa akin guys, pagdating sa photo quality, okay na okay pala. Etong sa Redmi 8 III. Pwedeng to pang my day, pang post sa inyong mga social media, and siguro pang flex sa inyong mga friends. So sasabihin nyo lang na meron kayong 30k na smartphone na merong magandang camera, di ba? Okay na yon. Maniniwala talaga sila with the Redmi 8 III. Siguro wag lang masyadong sa selfie guys, pero sa back camera, okay na talaga para sa akin for its price ang back camera results nitong Redmi 8 III. Definitely superior kumpara sa mga smartphone at this price point. Ngayon, the real test pagdating dito sa kanyang camera guys is the video quality. Now, this phone can only record up to 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto na guys yung video quality using the Redmi 8 III, and also this is coming from its microphone. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now guys, eto naman yung selfie video camera using the Redmi 8 III. So ano sa tingin nyo? Pwede na ba pang video call? Well, definitely comment down below. Video quality using the Redmi 8 III. Wow! The microphone of this phone guys is goods na talaga for its price. Hindi siya katulad ng iba na parang basag, na parang tunog lata. Eto guys, premium. So far ang ganda. Selfie naman. Now guys, eto naman yung selfie video camera using the Redmi 8 III. Now, eto na. Lumabas na nga. Yun yung parang sinasabi kong medyo tunog lata guys. So yung audio quality using its selfie video camera is much lesser kumpara sa audio quality niya using the back camera. So kapag gusto nyo yung magandang audio guys, gamitin nyo lang yung kanyang back camera. So far, so good na talaga yung video, audio, and overall the camera of the Redmi 8 III. For its price guys, wala na akong masabi dito. Wala na akong marereklamo, syempre. Maganda na to. Hindi katulad ng iba na napaka-beautify, ganon. O di ka man napaka-low quality, even though malalaki yung kanyang megapixels. So eto na talaga yung proof na hindi ibig sabihin na mas malaki yung megapixels ay mas maganda na yung camera results. So, overall, mararamdaman ko ba etong si Redmi 8 III? Well, definitely, yes. Eto guys, yung pinakamagandang smartphone na nahawakan ko sa halagang 3,000 pesos plus. Biruin mo yun, leather back, magandang camera design, kumpleto na dahil nga Type-C, fingerprint scanner, meron pang 3.5mm port, maganda yung kanyang display. Siguro perfect na etong phone na to kung mas maganda lang sana yung nilagay nila na processor. So, yun lang talaga yung medyo downside para sa akin guys. Yung kanyang processor which is Helio G36 lang. So, hindi talaga siya para sa gamer. So, kapag kaya mga hindi gamer naman, wala lang kayong problema dito guys. Like legit, recommended ko na to para sa inyo. Redmi 8 III for the win para sa pinakamandang smartphone sa 3,000 pesos. Tapos, di ba? So I guess that's pretty much it for this video guys. I am JP and this is JT TV. Kung nag-enjoy kayo, definitely subscribe dahil nga marami pa tayong paparating na mga videos ng mga sulit na devices and gadgets ngayong 2024. So that's pretty much it. I hope na nag-enjoy kayo sa video. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.